Protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga media executive, inarap ang mga senador kaugnay ng live coverage sa hostage-taking noong August 23. Iginiit na hindi na kailangan ng dagdag na batas at paghihigpit sa malayang pamamalita. Marching orders ni Pangulong Aquino sa bagong hepe ng PNP. Hulihin ang mga weteng lord at ibangon ang imahe ni Mamang Pulis. Ilang rural bank nagagamit umano sa pamumudbod ng weteng payola. Ayon kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, ilang simbahan tumatanggap din daw ng weteng money. Exclusive, sunog sa Maynila. Mga residente, tulong-tulong sa pag-aapula ng apoy. Sa Las Piñas, magkapatid patay sa sunog. Sanggol na itinapon sa basurahan ng eroplano. Isinilalim sa x-ray dahil sa nakitang bukol sa ulo. Paghahanap sa kanyang ina, pahirapan pa rin. Dalawang batang may sakit, iniwan ang kanilang mga magulang sa ospital. Ricky Hatton na tinalo noon ni Manny Pacquiao, nagparehab sa gitna ng pagkalat ng litrato niyang humihit-hit ng cocaine. Sa Pangasinan, ibong madaldal, kinaaaliwan. Mga unggoy naman sa Thailand, tinuturoang manguha ng buko. Kiko Rustia, hindi makapaniwalang napili siyang modelo ng isang At mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Humarap sa Senado ang mga media executive ng GMA7, ABS-CBN at TV5. Kaugnay po ito ng live TV coverage ng hostage-taking noong August 23. At bagamat taminado ang mga media executive na may mga bagay na kailangan pagbutihin sa pagbabalita ng mga masiselang sitwasyon, nagkaisa rin sila na hindi na kailangan ng mga karagdagang batas na maghihigpit at pwedeng magamit laban sa malayang pagbabalita. Nakatutok si Ruth Cabal. You swear to tell the truth, the whole truth. Sa simula pa lang ng pagdinig ng Joint Committee on Public Information at Public Services, kinwestiyon na ni Senator Joker Arroyo ang ginawang pagpapahiram sa mga video ng ABS-CBN at pagpayag nitong mag-hook up ang CNN sa kanilang live coverage sa malagim na August 23 hostage-taking. Nagisa ang Senior Vice President for News ng ABS-CBN na si Maria Ressa. Ayon kay Arroyo, posibleng paglabag ito sa congressional franchise ng istasyon. Punto kasi ng ilang senador, nakaapekto raw sa imahe ng bansa ang pag-broadcast ng CNN ng live ng hostage crisis. In terms of it was farthest from the mind of Congress that ABS-CBN would sublease their facilities and personnel to a foreign media because we cannot give foreign media the same or even superior rights that we don't grant to local media. ABS-CBN does not give any part of its franchise over to a foreign entity. What we do have with CNN, as other television news organizations in the Philippines have done in the past, is video, which is part of what broadcasting organizations in the Philippines are allowed to commercially share. If there's no clear provision and it is a gray area, then it is up to the Senate, perhaps to Congress, to revisit the franchise law. Kasunod dito ay isa-isa ng tinanong ang mga media executive tungkol sa naging kakulangan ng media sa coverage ng hostage crisis. Mendoza would not have succeeded if you were not there. We do not fault you for that because it's your job to disseminate information in our society. But given that, we hope we can draw the line, and we are asking for your help to draw that line, to serve your interest as well as to serve national interest. Aminado ang mga media executive na may naging pagkukulang. I don't think there is any conflict between national interest and our responsibility
to do our job. We serve public interest best if we do our job and report the news as accurately, fairly, objectively, and completely as possible in compliance with our ethics and editorial standards. However, the events of August 23 may not be the best example because, as we have stated before, we have reviewed our actions on that day, and we acknowledge that there were some instances, some actions that we could have handled the coverage better. One report gave too much information about what one group of policemen were doing. It lasted for a short time, but if we had it to do over again, we would make sure that that wouldn't happen again. We must know when and how to restrain ourselves and assume that the police may not be able to handle media or a crowd. I believe that's very significant, Your Honor. Pero ginagawa na raw ito ng paraan sa pagrerebisa ng Code of Ethics ng mga media network at koordinasyon na rin mismo sa pagitan ng news executives ng iba't ibang stasyon. Tinanong din ni Arroyo kung di raw kaya na-impluwensyahan ang paraan ng pagre-report ng media networks ng kompetisyon. I will not deny, Senator Arroyo, that the ratings are very important to us, but I believe that on August 23, while I was supervising our coverage, I was not thinking about that. I was more focused on making sure that we were able to follow the development of the events at the Quirino Grandstand. We are not bloodthirsty. We are not. It's just a fact of life that every day there are gruesome stories that take place, and we do not feel pleasure in covering these events. Pero paalala ni Arroyo, kung tutuusin, pwedeng higpitan ng Kongreso ang mga probisyon sa congressional franchises ng media. We are scared of media. You publish something unfavorable about today. You publish something unfavorable, then we are finished. But you can imagine, we make enemies of all these networks and all of that. So we are now asking you precisely, what would be a good solution? By the hostage taker. Kaya ang gusto raw sana ng mga senador, may mas konkreto silang panghahawakan sa mga susunod na sitwasyon. Pero ayon sa mga media executives, hindi na kailangan ng dagdag na batas at paghihigpit. We'd rather self-regulate, but in instances or scenarios where lives are at stake, I believe the most prudent and wise thing to do is to accede to the wishes of the authorities. The danger of legislation is that it may be used later on by a future government to actually curtail journalists from being able to report and then sanction human rights abuses. We have sufficient guidelines. The PNP that you were mentioning earlier, the KBP, it's just a matter of refreshing. Hindi pa masabi sa ngayon kung magkakaroon ng isa pang hearing, pero ang malinaw raw para sa Committee on Public Information and Mass Media, sa ngayon hindi na kailangan ng bagong batas para malimitahan ang media coverage sa mga sensitibong sitwasyon. Rerapasuhin din daw ng komite ang congressional franchises ng mga media network. Baka raw kailangan gawing mas detalyado ito. We are giving media first track with the end in view of self-regulation. There should be minimum intervention from Congress. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Bukas na inaasahan ni Pangulong Aquino na matatapos na ang report ng Incident Investigation and Review Committee tungkol sa August 23 hostage crisis. Ayon sa Pangulo, at saka ito isusumiti sa kanya. Humingi lang siya ng palugit para mabasa ang ulat bago siya magbigay ng pahayag tungkol dito. Ipagbibigay alam din anya sa gobyerno ng China ang resulta ng naturang pagsasiyasat. Personal din daw na bibigyan ng kopya ng report ang China sa pamagitan ng delegasyong pangungunahan ni Vice President Jejomar Binay. Sa gitna ng pinakabagong pasabog tungkol sa Weteng Payola, pati ng kaliwat kanang batiko sa kakayahan at kredibilidad ng Philippine National Police, malinaw ang utos ni Pangulong Aquino sa bagong hepe ng PNP. Ituloy na mga mamang polis ang paghatak sa matuwid na daan. Nakatutok si Marisol Abduraman.
Si Pangulong Nonoy Aquino mismo ang nanguna sa turnover ceremony para sa opisyal na pag-upo ng bagong PNP chief na si Deputy Director General Raul Bacalzo. Kasunod na paagang pagre-retiro ni Jesus Verzosa. At sa kanyang talumpati, malinaw ang mensahe ng Pangulo sa mga pulis. Huwag po tayong tumigil. Ituloy po natin ang hakbang tungo sa matuwid na landas. Ito ang aking marching orders sa inyong lahat. Matapos pasalamatan at bigyang pugay ang papasok at paalis na hepe ng PNP, nagmistulang isang pep talk ang talumpati ng Pangulo. Ang malaking hakbang natin tungo sa pagsulong ay tila tinisod ng nangyaring hostage tragedy. Sa ngalan ng aking mga magulang, hindi ko po hahayaang lumuhod ang bansa natin. Kaya naman ang bagong PNP chief nangakong pupuntiryahin na maaresto ang malalaking wetting lord alinsunod sa utos ng Pangulo. Ay pinaplano si Secretary Robredo na more or less a more holistic approach sa bagay na yan. At kami naman sa dimension ng law enforcement, gagawin namin yung parte namin. The principles are not touched. No? So, after naglaylo or may ibang priority sa kailangan gawin, balik na naman sila. So, paulit-ulit tayo nun. No? Alam daw ng Pangulo hindi pa nag-iinit sa pwesto si Bacalzo, may pumupuna na malapit siya sa mga wetting lord. Pero di raw siya naniniwala rito. Sa Disyembre pa dapat ang compulsory retirement ni Verzosa, pero pinili raw niyang mas maaga bumulik sa pribadong pamumuhay. Wala rin daw kinalaman ng August 23 hostage tragedy sa kanyang maagang retirement. I live with a heavy heart because I lived it at the time when it is in the midst of a controversy that has once more put its capability and credibility in question following the recent tragic hostage crisis in Manila. I step down proud in the thought that I have done my share for the PNP the best way I can. Iiwan din ni Verzosa ang PNP sa panahong nasa gitna ito ng kontrobersya tungkol sa weteng. Sir, totoong nakatanggap po kayo ng sulat galing kay Archbishop Cruz? We will check on the documents. Si DILG Undersecretary Rico Puno, marami raw alam tungkol sa weteng. Halos 10 emisaryo raw ng mga umunay gambling lord ang lumapit sa kanya para magpaset ng meeting sa Pangulo. Yung iba kasi mga kamag-anak ko pa ginagamit nila. At ito naman, yung iba naman mga government officials. Yung iba naman meron din pare kung minsan. Bagamat walang malinaw na utos ang Pangulo sa bagong pamunuan ng PNP sa usapin ng weteng, malinaw ang hamon nito sa bagong liderato, ang itaguyod ang matuwid na landas. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.